Ang title po ng ating sermon ngayon ay maging tapat sa Diyos. Maging tapat sa Diyos. Ang Philadelphia po ay 30 miles southeast ng Sardis. Kung inyo po matatandaan yung sermon ko first Sunday ay yung simbahan ko ng Sardis ang ating nilalakay. At maganda po ang lupain ng Philadelphia, ang bayan ng Philadelphia. At sagana po sila sa industriya, sa agrikultura, lalo na po sa mga ubas. At kilala mo ang Philadelphia sa pag-produce ng wine. Kaso nga po ay nagkaroon ito ng droga o ng pagkabagsak, ito rin ay Lindon noong 17 AD. At matindi po ang naging pinsala sa kanila o epekto sa kanila dahil malapit daw po sila sa tinatawag na COVID life. Kaya po naging malakas sumulong po sa kanila. Pero nilibig naman po ito ni Tiberius noong panahon din po na iyon. Sa verse 7 po ay pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David, walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarahan niya. Ito po ay language na nagmula pa sa libro ni Isaiah sa chapter 22 verse 20 to 23 po. Ito po yung panahon na kung saan si Hari Hezekiah ay mayroon isang alipin na si Elkiam, at ito pong alipin na ito ay binigyan niya ngayon ng susi para makapasok, para magkaroon ng access, para siya ay magkaroon ng authority sa bahay ni David. So in the same way, dito po sa Revelation, nung ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na may hawak ng susi ni David, ipinapakita po dito ang absolute control, absolute power, absolute authority ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pong mundo about salvation, judgment, and the power na makapagbigay o makapag-hold o makapagtanggal, o one who opens and one who shuts. Sa konteksto po ito mga kapatid, ang Philadelphia po kasi ay tinaguri ang missionary church. At ipinapakita po dito na ang diwa ng misyon ng Diyos ay hindi nagmumula sa tao, hindi rin nagmumula sa simbahan, kundi sa Diyos. Ano po? Ang Diyos ang may akda, ang Diyos ang pinagmumulan ng layo ng misyon. Ang simbahan po ay hindi nagmamay-ari ng misyon. Kumbaga tayo ay bahagi ng kanyang pagkilos upang ang mundo ay makakilala sa kanya. So kumbaga po ay ang vision ng simbahan ay hindi originally sa tao, hindi originally sa simbahan, kundi sa Diyos. Kaya sa bawat oportunidad, mga pribileyo na pinagkakaloob po ng Diyos sa simbahan o sa atin bilang isang individual na ibahagi o maging instrumento ng pagpapala, ay lahat po ay original from the Lord. Ito pong simbahan ng Philadelphia ay binigyan ng Diyos ng opportunity, nag-open siya ng opportunity sa kanila para maging matagumpay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng gospel ng kanilang testimony. At alam ko ang ginagawa ko, sabi ni Jesus, alam ko kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Bakit mo sinabi ng ating Panginoong Jesus na kakaunti lamang ang kakayahan nitong Philadelphia o sa sinonin po niya ay mahina ang simbahan na ito, pero sabi ng ating Panginoon ay sinusunod mo naman ang aking mga salita at tapat ka sa akin. Kasi po mga kapatid ay ang simbahan ng Philadelphia ay
Revelation po ay, di ba, napakarami talaga ng sardines. Marami siyang attendees. Pero ito pong Philadelphia ay maliit lamang. Mahina lamang ang kanilang, kumbaga, ang attendance, pati yung kanilang mga resources ay hindi ganoon ka-marami. Even yung popularity, hindi din sila ganoon ka-popular. Ito po simbahan ng Philadelphia. Kumbaga, sabi po ng mga scholar ay parang maliit na iglesia ito, Philadelphia. Pero makikita po natin dito ang napakagandang papuri sa kanila na kahit sila ay mahina o maliit na iglesia, ay sinusunod nila ang Diyos at nagiging tapat sila sa ating Panginoon. And notice po, sa seven churches, sa book ng Revelation, sa dalawang pumasa, sa standard ng Diyos, ang Smyrna po, at itong Philadelphia, makikita po natin yung synonymous sa kanilang buhay, o ang kanilang parallel ng kanilang buhay. Kasi po, di ba sabi nyo sa may Smyrna, kung po naramdaman sa na tayo ay maging mayaman sa pananampalataya, sabi niya po sa Smyrna, alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. At dito naman sa Philadelphia, kahit mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aming mga salita at naging tapat ka. Ano po? So it's all about faith. It's all about being faithful sa ating Panginoong Jesucristo. Regardless of the situation, regardless ng ating mga resources, regardless ng ating environment, it is about being faithful follower of Jesus. Kasi at the end of the day, mga kapatid, ay hindi ang pagiging famous, hindi ang pagkakaroon ng maraming pera, hindi ang pagkakaroon ng yaman sa mundo, hindi sa pagkakaroon ng quote-unquote success na definition ng mundo ang papasa sa standard ng Diyos, kundi ang pagiging tapat sa Diyos. Diba? Kasi madalas, naikukumpara natin ang buhay natin sa iba. Ito ba? Na bakit ganoon, Panginoon? Ano? Bakit mas marami siyang pagpapala sa akin? Eh, mas naglilingkod naman ako kaysa sa'yo. Bakit mas parang binibigyan mo siya ng pabor, pinagpapala mo siya, eh mas mukha naman akong spiritual kaysa sa kanya. O kaya, bakit Panginoon, ba't ganito ang aking buhay? Eh, mas marami naman akong sakripisyo kaysa sa'yo, kaysa doon sa tao na yun. Kumbaga, tinitingnan natin yung pabor ng Diyos based on the outward appearance na kung sino ang mas maraming pagpapala dito sa mundong ito, mas pabor o baka mas favorite ng Diyos sila. Pero mga kapatid, hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay lahat-lahat. Don't believe on the lie that God plays favoritism because of what we can see in others' life. But for as long as you know that we are being faithful sa ating Panginoon, and that is enough. Faithful tayo sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Faithful tayo sa Kanyang salita. Faithful tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Diba kung atin nga po maaalala, nakailang simbahan na nakalimutan, 4 ata o 5. So, sa mga simbahan natin pong natalakay, andoon yung mga commendation, yung mga papuri in human's eye, talagang ang gaganda
ng kanilang mga simbahan, ng kanilang mga ministry, pero andoon yung part na hindi sila kinalulugdan ng ating Panginoon. Pero itong dalawang simbahan na Smyrna at Philadelphia, they don't almost have those kind of things. Pero ito ang umasa sa standard ng ating Panginoon. Yung pagiging faithful sa kanyang salita, yung sumunod sa utos ng Diyos. Kamusta po ba ang ating mga buhay, mga kapatid? Sinasabuhay pa ba natin ang Biblia? O papasok namin sa isang paina, lalabas sa kabila? Ano? Nagpapasako pa po ba tayo sa kalooban ng Diyos? Masarap pakinig ng salita ng Diyos. Pero yung in-apply, yung sundin nito, that is a different story. Kasi hindi ko naman naka-encounter kayo gano'n. Meron yung mga tao na gusto nilang makikinig ng salita ng Diyos. Talaga, very eager sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero, pag i-apply nila sa kanilang buhay ay yun ang questionable. Ano? Diba? May mga panahon na kapag oras ng mensahe o kaya oras ng event, ano talagang bless na bless. Very on fire. Ano, sa pakikinig, ang puso nag-aalat talaga na ng mensahe ng mga event. Ano, after that, what's next? Ano? Ano na ang application nito sa loob ng bahay, sa ating buhay bilang isang o nagtatrabaho, nag-aaral, bilang isang Kristiyano, bilang mga naglilingkod sa simbahan? No? Asa tayo ang application na hinahanap ng ating Panginoon, yung ating pagiging tapat sa Kanyang mga salita. After the message, after the event, nakalimutan na mahalin ang kaaway, humingi ng tawad, sundin ang mga magulang, umiwas sa bisyo, magpagamit sa Diyos ng talento. Wala na. Sabi nga po sa Santiago 1:22, diba, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya nyo lang ang inyong mga sarili. Kaya nga po, ang pinakamahalaga ay ang application ng salita ng Diyos. Kamusta po ang pag-a-apply natin sa salita ng Diyos? Sabi mo sa Luke 11:28, blessed are those who are listening to Jesus and obey Him. Blessed are those who are listening to Jesus and obey Him. Dahil kung sumusunod po tayo sa salita ng Diyos, ay nagiging tapat tayo sa ating Panginoon. Kung ayaw mo na, kasi iba-iba naman tayo ng buhay, ang istorya ng buhay, and there is Word of God na nangungusap siya sa atin base sa partikular na sitwasyon natin kung ano ang dapat natin sundin. Kaya po alam ko na ang Diyos ay nangungusap sa inyong mga buhay, ang banal na Espiritu ay nangungusap sa ating mga puso kung ano yung dapat natin sundin. Yung mga dapat natin iwaksin, patuloy na yakapin, patuloy na ibahagi sa ating o patuloy na ibahagi sa ating kapwa. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni naman. Sa konteksto mo ito, mga kapatid, ay ito nga po ay patungkol sa pagbibigay ng Diyos ng oportunidad sa pagbabahagi ng ibang reliyon.
Again, ang Philadelphia po ay missionary church o missionary city. Ibig sabihin, ang Philadelphia, ang simbahan ng Philadelphia, kahit sila ay kakaunti, kahit hindi sila sikat, kahit kaunti ang kanilang mga resources o kapinahan, tapat sila sa pagbabahagi ng ebanghelyo o ng magandang balita. Tapat sila sa Great Commission. Ano po ba ang Great Commission? Diba? Go and make disciples of all nations. Sa Matthew, sa Mark, meron kasi parang version, meron mga onting magkakaiba. Kasi sa Mark, go and preach the gospel to all nations. Pero halos pare-pares lang din yun. Pero pinaka-famous lang ito, Matthew. So this Philadelphia, ito po ay, kumbaga, evangelistic church. Nag-mission ang church na ito. Kaya po hindi excuse ang ating bilang, ang ating financial status, ang ating pagiging maliit man o mahina para hindi maging tapat sa Great Commission. Po ito ang Philadelphia na ating pinag-aaralan. Kahit sila ay mahina, kahit sila ay kakaunti, they are being faithful sa Great Commission. Lumaki po kasi tayo na, di ba na, lalo na din sa Wesleyan tradition, na parang pastor lahat. Pastor lahat ang gagawa. Tungkulin ni pastor na mag-aay, mag-evangelize, mag-invite, mananangin, di ba? Siyempre, dumaan tayo lahat sa pagiging, kahit ang mga pastor, di ba? Dumaan din sa pagiging member na doon yung ating view na, kumbaga, pastor na gagawa, pati yung magbabahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Kapag mayroong parang nagiging na tao, magkatawagan si pastor, ipag-pray, o kaya i-give mo siya, pastor, sa ating Panginoon. Hindi siya natawag, tanggapin niya ang Panginoon, the very last moment. Pero mga kapatid, ang ganoong klaseng misyon, ang ganoong klaseng tungkulin, ay hindi lamang para sa mga lingkod ng Diyos o para sa mga pastor. Ang pagbabahagi mo ng ebanghelyo, ang pagdidisipulo ay para sa lahat ng pananampalataya. Lahat ng pananampalataya. Kasi nung umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, diba, sinabi niya sa lahat ng disipulo at hindi lamang para sa mga pastor, para sa mga kung sino mang leader ng iglesia, pero para po ito sa lahat ng mananampalataya. Kahit nasaan man tayo, ay pwede tayo magbahagi ng salita ng Diyos, pwede natin ibahagi ang ating buhay, ang ating mga testimony. Ano po? Sakto lang po ito sa ating month kasi ay mission month bago natin ngayon. At kahapon na po ay umattend kami na mission festival. Ay mga kabataan. Kasama ko po, may dalaw po tayo kasama dito. At dito po sa mission festival na ito ay isa sa mga binigyang importance o emphasis ng speaker kahapon ay ipinaliwanag niya na bawat Kristiyano ay tungkulin niyang maging isang missionary kahit nasaan man siya. Nasa trabaho man tayo, nasa school man tayo, nasa bahay man, nasa kapitbahay man, at kahit nasa chismisan tayo. Tungkulin natin na i-chismis ang ating Panginoong Jesucristo, ang magandang balita. Di ba? Kung nag-chismisan tayo, pwede din natin i-chismis ang ating Panginoong Jesucristo. Kung sino siya, kung ano ang ginawa niya sa ating mga buhay, yung ating mga testimony, So, yung ating pagiging tapat sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi po ito isolated lamang sa mga kapastoran. Hindi ito
sa simbahan lamang, kundi sa lahat kung nasaan man po tayo, ay dapat tayong maging tapat sa ating Diyos. Lalo na po sa pagbabahagi ng kanyang magandang balita. Tingnan mo, palalabigin ko sa iyo at panunurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Dito po kasi, bilang isang Kristiyano, marami ang mga taong i-persecute tayo. Katulad po ng mga mananampalataya dito sa Philadelphia. At sa lahat naman na panahon sa lahat ng sulok ng mundo, may persecution naman talaga sa mga Christians. Maraming mga taong nanguhusga, magtatawanan tayo dahil sa ating pagiging Kristiyano, paglilingkod sa Diyos. At sa panahon po na ito ng Philadelphia ay marami kasing Hudyo na nilalait itong mga Kristiyano kung ano-anong sinasabi nila sa mga Kristiyano sa Philadelphia. Yung mga katuruan na pinipilit nila na dapat paniwalaan ng mga Kristiyano, lalo na yung patungkol sa kaligtasan, kasi marami ang mga Hudyo doon na talagang ipinagpipilitan pa na hindi ka maliligtas kung hindi ka magpapakonvert bilang isang Hudyo. Kailangan na magpatuloy ganito. At ipinagmamayabang nila yung kanilang lahi, yung kanilang mga literal na dugo, na sila ay nanggaling kay Abraham. Kanunuan nila si Abraham. Ngunit ang patuloy na sinasabi ng Diyos na ang tanging kondisyon lamang para kapabilang na kanyang anak ay hindi sa pamamagitan ng dugo, hindi sa pamamagitan ng pagiging kamag-anak, hindi sa pamamagitan ng mga sakramento, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ganun kasi yung maraming Hudyo noong mga panahon na ito sa mga Kristiyano. Sa panahon naman po natin ngayon, ang isa sa mga uri ng persecution ay ang mga katuruan at paniniwala din na, di ba? No, kailangan mo umalig sa amin para maligtas ka. Bawal ito, bawal yan, bawal gano'n, bawal kainin ito. O kaya yung mga prinsipyo, prinsipyo ng tao na Kristiyano ako, kasi dito ako sa Kristiyanong bansa. Ang Pilipinas, Kristiyano ako kasi yung mga magulang ko laging nagsisimba, ay ako hindi. Kristiyano ako kasi binigyan ako sa simbahan ito, sa lugar na ito. Ganito, ganyan, Those are forms or kinds of persecutions in subtle ways na makakapag-discourage sa atin na lumakad na maayos maging committed sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Di ba? Di ba yung mga tao magsasabi ng mga ganon? Kristiyano naman ako kasi naniniwala ako sa Diyos. Kristiyano ako kasi ang aking pamilya ay dito nagsisimba. Pero sila, hindi naman. Hindi naman sila naging tapat sa Diyos. Huwag po tayong magpadala sa mga ganong klase kaisipan, prinsipyo o klase ng buhay, kundi dapat tayo maging masunurin at tapat sa Diyos. Tayo po ay dapat maging tapat sa Diyos. Sapagkat nagtsaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Again, mga kapatid, ito po yung verse na isa sa mga debatable verse. Kasi po ito ay patungkol sa rapture. Ano po? Kung inyo nga po maaalala, ito kasi ay tinitingnan ng mga
yung mga taong naniniwala sa rapture. Sabi kasi dito, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ito ay para tumutukoy sa napakahirap na pangyayari sa buong mundo, sa tribulation na sinasabi. Kaya itong iingatan naman kita, itong word na ito ay very controversial sa mga different views ng end times. Kasi nga yung iingatan naman kita sa view ng iba, ito yung irarapture ka, mawawala ka literal sa earth. Tapos mangyayari na yung mga kababalagan, mga pag-iirap sa mundo. O kaya, dito naman sa isang view, yung pag-iirap ng Diyos, sa kabilang karanasan ng pag-iirap ng buong mundo, iingatan ka ng Diyos. Ganon. We don't know kung paano yun. Siguro katulad din yung kay Noah, di ba? Ando naman sila noong panahon na nilubog ang buong mundo, pero iningatan sila ng Diyos, di ba? At hindi ko alam, pero ang pinakamahalaga sa parte na ito ay iingatan tayo ng Diyos sa mga pagsubok, sa bawat pagsubok natin dito sa buhay natin dito sa lupa. In what form, we don't know. Pero ang pinakamahalaga yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon at nananatili tayo sa pagsunod, nananatili tayo maging tapat sa ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, darating ako sa lalong madaling panahon, kaya ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw niluman ang iyong nagpipala. Binanggit ni Jesus ang word na o ang mga salita, darating ako sa lalong madaling panahon. Dahil may mga Kristiyano na nawawala na sa kanilang isip ang pagdating ni Jesus. Kaya hindi nila masyadong siniseryoso ang mga utos ng Diyos. Malayo pa yun. Malayo pa rin dumating ang ating Panginoon Jesus, kaya hindi mo muna gagawin. Hindi pa naman siguro darating ang Panginoon, kaya hindi muna ako magiging seryoso sa pagiging Kristiyano. O sa mga inuutos ng Diyos, hindi ko muna siseryosohin. Hindi muna ako magsiseryoso, maglingkod, magbahagi, maging witness, maging ambassador ng ating Panginoong Jesucristo. Pero mind you, mga kapatid, sabi ulit doon sa mensahe kahapon ay malapit na. Sabi ni Pastor Silver, lumahan, tatawang ang speaker. Sabi niya gano'n, kung meron ng mga signs na mga digmaan, mga lindol, mga dilubyo, kasi ang isa pang akong senyales, di ba? Yung gospel, yung salita ng Diyos, mai-preach ito sa lahat ng dako ng daigdig. Pero sabi niya, kasi napakabilis na ng ating technology ngayon. Diba? Sabi niya nun, dati nung pumunta kami sa mga tribes, wala silang mga cellphone, wala silang mga technology, pero pagbalik namin, meron na silang kanya-kanya mga cellphone, meron na mga piso wifi kahit sa mga primo. So that means, diba, kahit na walang mga parang pumunta mga tao, in the blink of an eye, kung meron mga connections doon, diba, mga wireless, diba, pwede silang mabahaginan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng technology, ng cellphone, ng radyo, ng kung ano pa man. Diba? Ganoon kabilis ang information, ang technology, kaya marami o talaga malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya tayo maging seryoso tayo sa pagiging Kristiyano at maging tapat tayo sa Diyos. Kasi, di ba, ito yung mga illustration ng deadline, lalo na sa mga estudyante. Na tayo naging estudyante, di ba? Sa totoo naman,
Sufficient naman talaga ang binibigay ng teacher sa mga requirements. Sufficient ang time na binibigay ng mga teacher. Pero ang problema nga kasi sa mga estudyante, kung kailan lang malapit, saan pa lang gagawa? Di ba? Saan pa lang magraras ng projects? Kaya kapag gano'n na malapit ng deadline, akala mo mga pinagsakluban ng langit at lupa. Napakahirap. Pero ang totoo, nag-procrastinate lang. Di ba? Anong ginawa nila sa mga panahon na mahal sa kanilang oras? Di ba? Kaya kapag ka-deadline, talagang very, sobrang masigasig na, at tatlong pera sa kanilang mga ganun yung pinapakita ng ating Panginoong Hesus. Kasi meron yung mga Kristiyano na kung parang nakalimutan na malapit ang dumating ng ating Panginoon, naging sa pananampalataya, naging lumpar na. Hindi na nagpapaka-active. Wala nang apoy. Pero kung ang isip kasi natin, di ba? Deadline na, malapit na, ganun po kasi yung mga mindset ng mga apostol noong unang panahon. Yung sobrang lapit na dumating ng Panginoon, na parang bukas na. Kaya gagawin nila ang lahat, magiging talagang sobrang sigasig nila na sundin, maging tapat sa ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa pagbabahagi ng magandang balita, kasi parang wala ng bukas. Darating na ang Panginoon. Kaya ngayon pa lang, simula pa lang ngayon, araw-araw, every moment, kailangan nilang maging tapat sa Panginoon, especially sa pagbabahagi ng kanyang salita ng Ebanghelyo ng mabuting balita. Diba, milyon-milyon ang namamatay sa buong mundo araw-araw. Pero ilang kaluluwa lamang ang maliligtas. Meron nga po nakapagsabi lang ganito na isang evangelist noong araw. Gusto nilang magpadala ng maraming Kristiyano sa mga Bible school para matrain. Pero sabi niya, ayoko yun. Ayoko gawin yun, sabi niya. Mas gusto kong ipadala sila sa impyerno kahit 5 minuto lang, sabi ng evangelist na ito. Para magkaroon sila ng puso sa mga kaluluwa wala kasiguraduhan ang kaligtasan. Kasi sabi nga, tingnan mo lang, kung hindi sila maawa at magkaroon ng matinding damdamin para sa mga naliligaw na kaluluwa, matapos nilang maranasan ang kahihinatnan ng mga hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Diba, that is very, parang very provoking yun, Talagang matcha-challenge ka. Kasi yung experience na mapupunta sa impyerno ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, mararanasan mo. Ewan ko lang, pagbalik mo sa mundo, hindi ganoon ang puso mo na maging very on fire. Kasi alam mo na magdudusa yung mga tao hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ingatan mo ang pangatagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gagawin para. Ito po ay patungkol sa mga pangako ng Diyos, sa mga salita ng Diyos. Lagi natin itong i-keep, i-exercise po natin sa ating mga buhay. At sa verse 12, na iuukit ang pangalan ng Diyos sa atin, ito po ay symbolisin na kapag kainukin ang pangalan sa isang tao, ay nangangahulugan pagmamay-ari ka niya. Kaya dito po, although nung tayo ay naging Kristiyano, talagang pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Pero kasi nga, dito pa rin tayo sa mundo, at
Marami pa rin mga pagsubok, challenges na pwede pa rin natin i-deny ang ating faith o pwede pa rin natin na bumalik sa dating buhay. Pero this time, sa panahon na ito, sa mga magtatagumpay, sa mga hindi susuko sa pananampalataya, pagdating ng panahon, magiging pagmamay-ari na tayo ng Diyos, walang hanggan, eternally, na tayo sa ating Panginoon. At hindi na yung mababawi, hindi na yung matatanggal kahit kailan. Kapag inukit na ng Panginoon ang kanyang pangalan sa atin. Aanginin tayo ng Diyos pagdating ng panahon kung tayo ay magtatagumpay, hindi susuko sa pananampalataya. Narito ang sinasabi ng Iglesia sa Philadelphia at ganoon din po sa ating iglesia, sa ating mga buhay, individual, sa ating kapalahunan po ngayon, makinig ang may pandinig, tayo po ay maging tapat sa Diyos.